Hi, ikaw ba ay naghahanap ng pwede mong pagkakitaan, extra income kahit nasa bahay ka lang or kahit nagtatrabaho ka, ay pwede kang kumita dito. Kaya naman mga kawaray, isa-share ko sa inyo ang aking napakasarap na kakanin na pwede mong pagkakitaan. Ikaw ba ay nakatikim na sapin? Pero itong ating sapin-sapin ngayon ay hindi nyo lang po ito mabibili sa mga bilihan ng kakanin. Dahil itong ating sapin-sapin ay first time ko po itong isi-share sa inyo mga kawaray at talaga namang magugustuhan ito ng inyong mga customer dahil ako pa lang mismo ang nagluto nito. The best talaga mga kawaray. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto itong ating munggo sapin-sapin. Dito nga mga kawaray, ang una nating lulutuin dito ay yung munggo. Dito ay nagluto po ako ng kalahating kilo. Pangmaramihan po ito mga kawaray para hindi masayang ang inyong gas dahil nga po matagal po ang pagluto ng ating munggo. Damihan nyo na po ito. Pero konti lang ang magagamit nyo dito sa pagluto ng ating sapin-sapin. Pero advice ko lang sa inyo, nadamihan nyo po ang inyong munggo baka sakaling magustuhan pa ng inyong mga customer ay hindi na po kayo magluluto pa ng munggo dahil nga po marami na po ang inyong niluto. Dito nga mga kawaray ay hinugasan po natin itong ating munggo at pagkahugas natin ng ating munggo tsaka po natin ito isinalang. Dito ay niluto ko ito ng 1.5 oras pero kung hindi pa po siya malambot talaga ay lutuin nyo pa po ito ng 2 oras dahil nga po talaga itong ating munggo ay matagal lutuin. Ang ginamit ko ngang munggo dito, yung red munggo. Pero kung gusto niyo naman yung green, kasi parehas lang naman ng lasa, ay okay lang. Dito nga, nung wala ng tubig, ay naglagay na po ako dito ng sugar, 1 1/3 cup. Sakto na po yun, sakto na ang lasa. Kapag ka maglagay tayo ng asukal ay hindi ganun katamis or hindi naman siya matabang. Ito yung pinatamis o minatamis nating munggo. The best ito mga kawaray, pwede nyo rin po itong ice candy or ice cream, ice pop o diba, munggo, ganun. Marami po ang pwede nyo pong gawin dito. Pwede nyo pong pangpalaman ito sa mga butchi, ganyan. Palitaw, pwede rin. Marami ang magagawa natin o pwede nating pangpalaman itong ating munggo. Kaya hindi masasayang kung bakit marami ang inyong niluto. Marami kayo ang pwedeng gawin dito. So ganyan po mga kawaray ang pagluto ng ating munggo. At dahil luto na nga itong ating munggo, ngayon ay pagsamahin na po natin ang ating mga ingredients para sa ating sapin-sapin. Ang una nating ingredients dito mga kawaray ay ang ating glutinous rice flour. At sa ating glutinous rice flour ay gumamit nga po tayo ng kalahating kilo or katumbas nito ay isang plastic 500 grams ay kalahating kilo po ito. At isunod na nga po nating ilagay ang ating asukal. 1 cup lang ay sapat na. Matamis na po siya. Huwag po tayong sumobra ng asukal dahil hindi na natin matitikman o malalasap ang linamnam nito. Ngayon naman ay isunod natin ang ating Alaska Ibap at ang ating condensed milk 1 can. Sabi ko nga sa inyo na sapat lang ang 1 cup na ating sugar dahil hindi siya matamis masyado. At isunod na nga po natin dito yung ating pure gata. 1 cup lang din mga kawaray. Kailangan pure gata ang ilagay nyo para malinamnam. Nandun yung talaga yung lasa niya, yung pagkasapin-sapin niya, yung ganyan. At maglagay din po kayo ng konting asin. Hindi ko na naipakita sa inyo na konting-konting asin lang, parang patak lang para mag-balance din ang lasa niya. Naglagay po ako. And then haluin nyo po ito. At para nga mga kawaray, hindi po siya sobrang lagkit ng ating sapin-sapin, ay maglalagay po tayo dito ng ating all-purpose flour. 1 cup lang mga kawaray para hindi naman siya sobrang tigas. Kailangan maglagay lang kayo ng 1 cup ng inyong all-purpose flour. Ang ating iniiwasan lang dito ay hindi siya ganun kalagkit na pagmuyain mo na para na po siyang bubble gum. Huwag po yung hindi tayo maglagay ng all-purpose. Kailangan maglagay po tayo ng all-purpose para sakto ang lasa niya, ang kanyang texture. Talaga namang kapag kanguyain mo, nandun pa po yung parang kunat. Once na wala po kasi kayong all-purpose flour ng inyong sapin-sapin, nandun yung parang bubble gum lang siya. Yun talaga yung kaibahan sa walang all-purpose flour or dun sa magluluto ng may all-purpose Dahil flour. nga napagsama na natin ang ating mga ingredients, nahalo na natin ito ng mabuti. Ngayon naman ay paghahatiin nga po natin ito sa dalawa. Dahil nga po, dalawa ang magiging kulay nito, puti, and then ang ating At para nga purple. po makasigurado akong malinis, wala ng buo-buo para sa ating sapin-sapin, ay ginamitan ko nga po siya ng pangsala
para sigurado at safe tayo, baka mayroon tayong nahalong dumi. So ganyan lang, kapag ganito na ang inyong sapin-sapin texture, ganyan po ang tamang consistency niya, malapot, dapat ganyan lang, malapot mga kawaray, hindi po pwede yung parang malabnaw dahil kapag maluto yan, ay talaga namang parang tubig at hindi siya magiging perfect. At ngayon ay maglagay nga po tayo ng food coloring or food flavoring. Yun nga po ang ating ube. Mas maganda mga kawaray kung flavoring ang ilagay nyo, wag yung food color lang kasi walang lasa yun. Pero kung wala kayong available ng mga pang flavor ay okay na, maglagay na lang kayo ng food coloring. Ang advice ko sa inyo kapag maglagay kayo ng food flavoring na ang gamitin nyo ay baker's bread, lasang ubi po talaga siya. Maganda din po ito kasi hindi po kayo gagastos pa ng malaki o mas makakamura kayo dahil malaki po ang lagayan ng baker's bread. Kung ikaw ay mahilig sa ubi flavoring, talaga namang want to sawa o mga ilang months bago ito maubos. Eto na nga mga kawaray, ilalagay na po natin ito sa ating mga lagayan. Dito nga po ay gumamit ako ng large. At huwag niyong kalimutang maglagay dyan ng oil. Punasan niyo po ito. Punasan niyo ng oil or butter. At dito nga po ay inuna nga po nating ilagay ang ating munggo. Sa ating munggo ay kontian lang natin kasi nga maglalagay pa nga tayo din pang sapin-sapin. Kailangan konti lang ang ating munggo. So ganyan, nung natapos na nga po natin ilagay ang ating munggo, ngayon naman ay isunod na nga po natin ang ating white. Mas maganda kasi white ang unahin dahil makikita ang munggo. So ganyan lang po ang ating gagawin. Napakadali. Pagsamahin lang ang ating mga ingredients. Advice ko sa inyo mga kawari, kung maglalagay kayo ng munggo, kapag lulutuin nyo ang inyong sapin-sapin ng umaga, dapat ang inyong munggo ay niluto nyo na ng gabi para hindi na po kayo mahirapan pa o matagalan. Lalong-lalo na kapag oras ang inyong kalaban, kapag may oras ang inyong pagtinda ng sapin-sapin, baka gahulin kayo. So dapat ang gagawin nyo ay gabi pa lang o kahit na 2 araw pa lang ay naluto na nyo ang inyong munggo. Kahit ilagay nyo lang po ito sa ref, hindi naman po ito mapapanis. Ngayon naman ay ilalagay ko na po ito sa ating steamer. At kung kayo nga ay nagbabalak magnegosyo ng sapin-sapin o kahit na puto man yan, gusto kayong bumili ng steamer, advice ko mas malaki ang bilhin nyo na para isahang luto na lang kayo. Dito nga mga kawaray, para po malagyan pa po ng ating sapin-sapin textures nga po, ay hahaluin po natin ang ating munggo sa ilalim. So, ganyan lang po. Ngayon naman, ay isasalang na nga po natin ito. Dapat ay kumukulo na ang inyong tubig bago nyo po isalang. Dahil kapag hindi po kumukulo ang tubig nyo na isalang nyo, ay magiging hilaw. Iba po ang lasa niya mga kawaray. Ang advice ko ay kailangan kumukulo na muna ang inyong tubig bago nyo po isalang ang inyong sapin-sapin. After 10 minutes, ngayon ay luto na nga po ang ating first layer. So, uulitin ko sa inyo mga kawaray, kailangan haluin nyo po ang inyong munggo or sapin-sapin texture na puti para po malagyan pa ng sapin-sapin ang ilalim. So, ganyan lang po mga kawaray, naluto na nga po natin ang ibabaw na ito. Tsaka po natin ilalagay naman dito ang ating ube flavor or ang ating ube sa ibabaw. Punuin po natin ito para mas maganda, mas mataas ang ating ube, maganda, attractive po ito sa ating mga customer. Ganyan lang. Napakadali lang, 'di ba, mga kawaray? So ang advice ko nga sa inyo, uulitin ko dun sa mga nagbabalak na mag-business na wala pang mga steamer, bumili kayo ng malaking steamer para hindi na kayo paulit-ulit ang luto. Isahang luto na lang. Or kung maramihan, 100 pieces, 2 lutuan. Sapat na. Ito sa ating steamer mga kawaray, ang bili ko lang dito 800 pesos. Matagal na, nung mga 3 years na po kasi itong ating steamer. Kaya hindi na ganun kakintab. May mga nagluluto na kapag nagbablog sila, makikintab pa ang kanilang steamer. Sa akin kasi hindi na, kasi matagal na talaga siya. At hindi pa ako bumibili. So mga kawaray, after 15 minutes, niluto na nga po natin ang ating ube. Sa ibabaw niyan ay luto na after 15 minutes ulit. So palamigin lang natin saglit. Tsaka po natin ilalagay ito sa ating bilao. Kung kayo ay magpapa-order nga nito,
ang isang pirasong sapin-sapin na ito ay pwede nyo pong ibenta ng 12 pesos. Hindi na po kayo lugi dahil konti nga lang po ang ating munggo dyan. At masasabi ko na kapag ka matikman ito ng inyong mga customer, ng inyong mga bisita, ang una nyong gagawin dito kapag nagsisimula pa lang kayo mga kawari, advice ko sa inyo to dahil based in my experience, diba? Dahil since 2018, 2016 ay nag-start na po ako magpa-order sa lugar namin. Ang ginawa ko mga kawaray kapag may okasyon kami, ay talaga namang niluluto ko yung mga the best kakanin na. Kapag kasi matikman niya ng ating mga bisita, ay talaga namang sila ang una niyong magiging customer. Or isa pa sa tips na isi-share ko sa inyo, nung ako ay nagsisimula pa lang, pinatitikim ko po ito sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapitbahay, para sila ang una po nating magiging customer. Dun sa tingin natin na talagang love tayo ng mga friend natin, hindi lang tayo gagamitin para hingan, yung mga sumusuporta para sa atin, yun po ang una nyo pong patitikimin, diba? Yung close friend nyo, at sila po mismo, kung hindi man sila ang bumili o mag-order, ito ay i-recommend sa kanilang kakilala hanggang sa iikot na po yan. Yung in-offer niya doon sa kaibigan niya, nag-offer din sa kabila hanggang sa makilala na po ang inyong business. So, ganyan lang po. Kahit nasa bahay ka mga kawaray, ay sigurado kang kikita dito sa ating mga kakanin na ito. So, kung gusto nyo pong panoorin pa ang iba't iba kong recipe, iba't iba kong mga kakanin, nandun po lahat ang mga advices ko sa mga pagluluto ko para hindi po kayo papalpak or hindi kayo magkamali sa pagluto. Dahil kapag baguhan pa lang kayo, may mga mapapanood kayo na akala mo ay tama, na akala mo yung recipe niya ay sakto, sa kabila o sa behind the scene, marami po ang gagawin. Ito ay ini-edit pa ng mga vlogger, ini-edit pa po ito ng mga, katulad ko, food creator. Ini-edit pa para maging perfect sa paningin ng iba. Kaya naglalagay po ako ng advice para doon sa mga baguhan na gustong magluto nito. Ayoko po silang pumalpak dahil isang palpak nyo pa lang, napakalaki ng halaga na ang sinayang nyo. So, ganyan lang po, ayan. Kung gusto nga po nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang post sa inyong mga FB na sa mga kakanin na niluluto ko, dalawin nyo po ang aking Facebook. Ayan, Hasmin Kabigkis po ang pangalan ng aking Facebook. Sana ay matulungan kayo sa ating mga recipe o sa ating mga picture na ipang post ko sa aking At FB. sabi ko nga sa lahat ng aking mga tagapanood at sa aking mga subscribers, ay magpapajikas po tayo ngayon. Dito nyo malalaman sa aking video na ito kung sino po ang napili at nanalo ng pajikas. Pambili ng bigas, diba? 200 pesos po ang mapapanalunan dun sa ating mga subscribers na nagko-comment para nakikita ko ang mga pangalan nila dito. Kaya nababasa ko at dun sa mga palaging nagko-comment, yun po ang pinipili ko, yung magandang comment nila at may mga natutunan na sila dito sa aking YouTube channel, yun po ang napipili ko. So bago yan, mag-shoutout po muna tayo mga kawaray. At i-shoutout nga po muna natin si Jonah Uyani Buwawang. Salamat po sa inyong sa pagtuturo. God bless. Melody Monticelona Vasa. Ang sabi niya, wow po, nakatry ako na magluto nito from your recipe po, yung muron din na ibang klase. Masarap po, and thank you, namimiss ko tuloy yung buhay probinsya. Shoutout po natin si User R. Wow, ang sarap naman, magandang negosyo, kulay pulang sarap, masubukan nga. Maria Victoria Kabuhog. Ang ganda po, at si Ma'am Evelyn Guevara. Wow, ubi flavor naman po ngayon. Suman moron mo sis, just thank you po. Shoutout po natin si User M. Thank you po. Gusto kong pong subukang mangluto ng si Marites Buraya, ipang sarap sa kape. Shoutout po natin Sally Mendoza. Hello Ate Just, thank you sa
Thank you again sa pag-share ng God bless. Try ko pong benta sa school. Shoutout po natin si Maria Risa Valderas. Wow, thank you so much. Gusto ko talagang gumawa ng muron. Kaso lang, mahal. Shoutout po natin si Abilay Darius. Wow, ang sarap talaga. Bilib talaga ako sa mga recipe mo. Dami akong natutunan. Kakaiba talaga. Nawiwili akong panoorin. Thank you, ma'am. Marivic Colasito. Shoutout po sa inyo, ma'am. Wow naman. Palagi kitang pinapanood. Sobrang salamat sa sharing mo. Madami kami natututunan. Naka-juicy ang lasa po. Thank you. Shoutout po natin si Ma'am Daglinda Buhe. Ang sabing salamat, Kawaray, sa pag-share ng recipe mo. Gagawin ko po yan. Salamat. God bless. Shoutout po natin si Rene Cervantes, si Ma'am Helen. Shoutout po sa inyo. At i-shoutout din po natin si Sonia Figuera. Thank you for sharing this suman, Moron. Thank you po. Shoutout din po natin si Rachel Canas. Wow, ang sarap niyan. Fave ko yan. Salamat po kasi idea na po ako sa pagtinda ng Moron suman. Shoutout po natin si Muhinidlos Sorio Morales. Good day po, mabuti na lang po at nakita ko po ang recipe ninyo. Gusto ko pong subukan na gumawa. At i-shoutout din po natin si Shell Soupy. Wow, at attractive kulay. Ang sarap naman, nakagawa nga. Tiyak na magugustuhan niya ng anak ko. Pwede rin pangdagdag negosyo. Shoutout po natin si Edita Marisigan. Shoutout din po natin si Ma'am. Shoutout din po natin si Maribit Mangaring. Parang ang dali lang gawin o lutuin. Salamat po sa pag-share recipe. Shoutout din po natin si AJ Candelario. Good morning, Ma'am. Wow, panibagong recipe naman, galing niyo po, ma'am. May bago na naman akong lulutuin. Shoutout din po natin si Lily Marmol. Wow, ang sarap naman yan, Miss Just. Thank you for sharing bagong recipe. Thank you, Madiscarding Waraya. Ang gusto ko po. Shoutout din po natin si Virgin Narigel. Ang sabihin, that's look yummy. Thank you for sharing. Shoutout din po natin si Blessel The Bandong. Good, look delicious yum. Raquel Ferson. Shoutout po sa inyo, ma'am. Thank you for recipe watching from Stockholm, Sweden. Ayan. Shoutout din po natin si Marisa Bombales. Hi, Kawaray. Blockbuster sa amin yan. Bakintol sa amin yan. God bless you and your family. Shoutout din po natin si Arlene Morales. Ma'am, Arlene Moralios. Ayan, shoutout po sa inyo, ma'am. At sasabihin ko sa inyo, congrats kita dahil isa ka sa napili kong manalo ng GCash. So, ayan, kung ikaw ay nanonood ngayon, mag-comment ka or puntahan nyo po ang aking Facebook, ma'am. I-search nyo po ang Madiscarding or Hasmin at comment po kayo doon para ibigay nyo sa akin ang inyong GCash number at ilalagay ko po or ibibigay ko po sa inyo ang inyong napanalunan. Shoutout po natin si Evelyn Guevara. Wow, OB flavor naman po ngayon. Shoutout po natin si User M. Thank you. Gusto ko pong subukan na ang luto ni Marites. Ayan, mga kawaray. At shoutout po natin si User R. Wow, itry ko po talagang lutuin, Ma'am Jess. Salamat for sharing. Shoutout po natin si Jeline Tamondong. Ang love niya ang bebe. Ayan, mga kawaray. Kaya naman maglagay kayo ng inyong pangalan para malaman ko ang inyong mga pangalan na palagi kayong nanonood. Ito pa. I-shoutout natin ang pangalawang nanalo sa ating GCash. Si Rene Cervantes. Hello po. Ikaw po ay isa sa napili kong manalo dahil palagi kang nagko-comment. Walang sawang nagko-comment ito si Sir Rene Cervantes or aka Ma'am Helen. Congratulations po sa inyo, ay isa ka sa napili kong mabigyan ng 200 pesos. Sa mga hindi ko napili ay may chance pa nga po kayong manalo ng ating uben. Kaya naman palagi po kayong manood dito sa aking YouTube channel. Palagi po kayong mag-comment para mabasa ko at nagiging memorize ko na ang inyong mga pangalan. At nababasa ko yung mga comments nyo, may advice kayo sa akin. Uulitin ko, thank you po sa inyong lahat. Sa lahat ng napili o sa dalawang napili kong manalo, ay puntahan nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabigis. Mag-comment kayo doon at ilagay nyo po
na kayo ay napili ko at isasend ko po sa inyo through GCash. Thank you and congrats ulit sa inyong dalawa na napili ko. Sa mga hindi ko napili, wag po sasama ang loob nyo at salamat po sa patuloy na panonood at pag-support. Ituloy nyo lang po ang pag-comment dahil may chance pa po kayong manalo ng oven. Or may chance pa kayo manalo dahil hindi lang ngayon ako magbibigay sa GCash. Ayan mga kawaray, thank you po sa walang sawang suporta. Hanggang sa susunod mga kawaray!